Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Harapin mo face to face. Magandang hapon mga kapatid! Ito ang legit na tambayan na may kabuluhan. Kung saan ang ating mga kaguluhan, bibigyan natin ng kaayusan. Ako po ang inyong Dr. Next Door, Dr. Dex Macalintal. At ako naman si Donita No, single and ready to mingle. Attendance check muna tayo sa mga paladesisyon at maopinyong sausawero at sausawera. Kaya eto na ang Team Pula! Mahina, mahina! Kayo! Kaway, kaway! Team Puti! Team Pula ka man or Team Puti, wala silang kulay na pinipili. All is present na magbigay ng kaliwanagan sa isyong pagtatalunan. Ang very reliable natin mga trio tagapayo. Unahin na po natin, Attorney Lorna Kapunan. Next, Dr. Love, Brother June Banag. Doktora Camille Garcia. Ito na ang mamamagitan sa anumang alitan. Corina Sanchez Rojas, Ate Corin! Tama na. Magandang hapon po mga kapatid dito sa aming programa. Meron kayong kasangga dahil anuman ang inyong pinagdadaanan, hindi natin uurungan basta face-to-face harapan! Eto ngayon, usapang masakit sa puso ang ating tatalakayin ngayong hapon. Tamaan na ang mga manugang na mas matapang pa sa biyenan. Ay, hindi ako yon. Hindi ako yon. Okay. Eto lang naman. Sampal, suntok at mura ang inaabot ng isang nanay. Mula sa kanyang hilaw na manugang. At ang nanay, ang hanap buhay para buhayin ang kanyang anak at hilaw na manugang, panlilimos. Imagine, kaya ang sabi ng nanay, palimos ng awa. Ayon. Ang ina na handang gawin ang lahat para sa mga anak. Pero sa kahirapan at pagdurusa, lalong nasadlak. Ang hanap buhay niya, namamalimos lang. Tapos may dalawa siyang anak, wala silang sariling bahay. Pag hindi pa sila nabigyan, nagagalit sila sa nanay nila. Sila po ay natutulog dito pag tapos namin magtinda. Wala naman sila matutulugan. Kaya hinayaan ko na lang. Hanggang saan nga ba ang kayang tiisin ng isang ina mula sa mapalakit na anak at kinakasama nito? Ngayong hapon nga ay maninindigan na raw siya. Enough is enough na nga ba talaga? Aling Beth, humarap ka na. Ayan, si Aling Beth, kakaupo pa lang ay tumutulo na ang luha. Aling Beth, ano ang problema mo? Ano po kasi yung manugang ko, walang niya sa akin. Sinasaktan ako, sinasampal ako. Sinuntok ako sa tenga, hindi ako nakakarinig. Ha? Bakit naman umabot sa ganun? Well, unang-una, ang nakatatanda, lalo't nanay, ay hindi dapat sinasaktan. Bakit po umabot sa ganun? Kasi po, hindi ko sila nirereklamo kasi naaawa ko sa kanya at sa anak ko. Mahal ko kasi anak ko, hindi ako ibang tao na para ipakulong sila dahil wala akong kaya na pinaano ko sila sa barangay. Pero hindi kami inintindi ng barangay. Ang inyong manugang ay yung babae? Opo, okay. Yung lalaki, yung anak yung anak po. Mo. Okay, yung babae ang nananakit.
Ano ang pinag-aawayan Kasi ninyo? po, ang pinag-aawayan po namin, pinagtitinda ko sila ng mangga. Puro ayaw nila magtinda, gusto nila lagi. Mamaya na, kasi kesyo may ulan pa, kesyo ganito. Marami silang sinasabing dahilan sa akin. May problema kami ngayon, may anak siya. Ang anak niya, natutulog kami sa totoo lang sa kalye. Naawa ako sa apo ko. Sa kanila wala akong pakialam eh. Sa apo ko, naawa, wala akong kakakayanan upahan ng bahay. Pero ang tinutulugan ng apo mo, katig. Ibig Apo. sabihin, Lamesa lang po. Karton. Opo. Karton, yung bata, kawawa naman. So, meron namang bubong. Meron siyang bubong, kaya lang po, pagka umulang, siyempre, umaanggi po yun. Eh, syempre, ilan kayo doon? Bali, yung manugang ko, ako po, yung apo ko, tsaka yung anak kong lalaki, yung isang lalaki kong anak. Gaano katagal na kayo nanlilimos, nanay? Bali po, bago mag-pandemic po, nag-umpisa na po ako. Bakit? Wala ka na makuhang ibang trabaho? Hindi po kasi ako pwede magtrabaho kasi meron po ako sakit sa puso. Bawal din po ako magpagod. Ay, ganun. So, meron kang maintenance. Paano ka Wala po ko nakakabili? iniinom na gamot. Wala Pero po. minsan po bumabagsak po ako, nagkukulapsa ako minsan. Sus, Pag Mario, sobrang hindi ko na kaya, ma'am. Grabe. Gusto kong malaman, ano bang klase itong babaeng ito na nananakit ng nakatatanda sa kanya at binan pa man din niya? Eto na, tawagin natin ang inirereklamo, si Rona, ang sinasabing mapanakit. Nako, teka muna. Sinungaling ka na. Ay, nako, teka muna, sandali lang. O, sandali lang, ha? Rona, teka muna, sandali lang. Nakatatanda sa'yo yan. Ilang taon ka na, Day? 19 po. 19. Kaya mapusok pa masyado. Parang nararamdaman ko sa iyo yung ngit-ngit mo sa mga naririnig mo. No. Ano ba yung sinasabi mong hindi totoo? Kasi naririnig kita kanina, sabi mo, hindi totoo yan. Ano ang hindi totoo? Puro kasi sinungaling na alam po lang yan eh. Talaga? Talaga lang, ha? Paano po kasi hindi sasaktan? Eh, ugali din po kasi niya masama. Talaga? Ano naman Talaga yung lang, ha? ano naman yung masama? Talaga lang, ha? Tumutulong na nga ako sa inyo, eh. Ano pa? Oh. O, pinagtitinda mo nga kami. O, alam mo, umuulan pag mo kami, pagtitindahin mo kami. Siyempre. May isip ka ba? Teka muna, ito bang pananakit na ito? Ano, gusto mo kami magkasakit? Yan lang naman ako magkasakit. Pinapalamon ko na nga kayo, eh. Sa palad ko, minumura niyo pa ako. Wow naman. Paano ka di bumamara? Ugali mo rin kasi mas demonyo. Oh, talaga? Sino kaya Teka demonyo muna, sa akin? sandali lang ha. Habang sila nagtatawagan ng demonyo, yung mga buweltahan po nila, pahihinahunin natin sila ng kaunti. Pahingi nga ng kape dyan. O baka makasama yun, ano? Gatas na lang. O sige, sasagutin po lahat yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Okay! O eto na ngayon, nabanggit natin ang kape kanina, di ba? Hindi ko na pinatuloy. Alam niyo kung bakit? Bakit? Abay, si nanay pala nabuhusan na ng kape. Ay, naku. Nabuhusan na ng mainit na kape nitong si Rona. Daw. Okay, yan ang sabi ng nanay. Anong sabi mo, Rona? Totoo ba nangyari yun? Opo, paano po kasi bagong gising lang po kami, tapos inutusan po kami bumili ng kape. Ayun po, nabuhusan ko siya. Okay. Teka muna. Dear, sandali lang. Ano, bakit masamang mag-utos ng bumili ng kape? Hindi naman po. Ay, kaso po kasi bagong gising lang po ako. Eh, parang na, ano ko. Pungatan. Oh. Nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo? Grade 8 lang po natapos. Grade 8. Okay. Tapos nabuntis ka, no? Meron kayong baby ngayon. Opo. Ilang taon na yung baby mo? 2 months po. 2 months. 2 months. O si Carlos naman, ano naman ang hanap buhay? Dumidiskarte po siya. Dumidiskarte. Pag may tawag na construction, gumagawa po. Construction. Ayun, pag may tawag ng construction. Yun ang problema, parang walang trabaho. Kumbaga, wala siyang permanenteng trabaho at pinagkakakitaan. So nanay, kaya mo bang humiwalay sa kanila? Hindi, alang-alang na lang po sa apo ko.
pakikisamahan ko. Pakikisamahan mong pilit, pero ayan, nagkakabuhusan ng kape. Ano ba? Isa-isahin nga natin, nanay. Nasapak ka na. Nasapak na ako. O, sa tenga. Nag-ano yung tenga ko parang ano siya, ma'am. Yung nawalan ako ng pandinig. Hindi naman dumugo yung tenga ninyo. Hindi naman po. Meron bang umuugong sa tenga mo ngayon? Ngayon po, wala naman po. Sa kabila? Sa kabila rin, ganun din Sa po. kabila, ganun din. Ayun. Parang, kumbaga, naapektuhan yung ganito ko. Dalawang tenga ko dahil sa kanya. Oh, ang lakas ang kamao mo, Day, ha? Malakas ang kamao. Pero, so, sa ganung pagkakataon, hindi ka naman inaaway o sinasabihan ni Carlos? Sinasabihan din naman po. Sinasabihan din. Ano pang klase? Nabuhusan ng kape, nasapak, ano pa? Paminsan-minsan, nagbabatian kami. Kasi ako kasi hindi ako masamang magulang para hindi ko batiin siya. Nag-aano lang po ako dahil doon sa apo ko. Ayaw talaga siya nung may pinakiusapan ko lang siyang doon matulog. Alang-alang doon sa bata, ma'am. Okay. So, Rona, ang naiisip ko dito, kung ikaw kapatid ko, ha, iisipin ko, ano ba pinagdaanan ng batang ito at naging ganito ang kanyang reaksyon sa mga sitwasyon? Parang medyo violente, Doc, di ba? Yes. Baka may pinagdaanan, di ba? Meron ka bang pinagdaanan nung maliit ka pa, bata ka? Ano yun? Sa family ko. Sa family mo. Anong pinagdaanan mo sa family mo na hanggang ngayon parang karga-karga mo pa rin? Pinapalayas po sa bahay kasi po ayaw po sa asawa ko. Sinusuntok po ng tatay ko pag lasing. O, kaya pala, hindi ba? Mayroon pala talaga siyang pinagdaanan na hindi rin maganda. Kaya, di ba kung ate ko rin kasi nakikita ng isang tao, minsan na-apply niya sa sarili niya eh. Correct. Diba? Tsaka nakikita sa magulang, pinagdadaanan sa magulang at sa pamilya, kapag nagagalit ka, yun din ang kanilang communication. Tama. Diba? Yun din ang paraan nila para maglabas ng sama ng loob. Kailangan alam mo yun. Feeling ko lang diba? Kailangan alam mo yun para mapigilan mo rin ang sarili mo. Na yun din ang nagiging problema sa kasalukuyan mong pamilya. Oo, pero paano mo naaatim na magbuhos ka pa ng mainit na kape kay nanay? Hindi naman po yung total mainit, yung parang Maligam-gam Pinalamig lang. mo muna, gano'n. Pero kahit pa... Diba, okay ka na tumalamig, o pwede na, gano'n. Parang ganon. Buti nga, malamig na eh. Eh kung mainit yung binuhos niya sa akin, pangit na nga ako, lalo pa akong papangit. Hindi ka pangit, nanay. Wala namang ginawang Maganda pangit ka. ang Panginoon. Lalo na pagka binigyan kita ng pustiso. Oh, yun. Pag nabigyan na kita ng libreng papustiso. Bibigyan pa kita ng hearing aid. Di ba? Tapos hahanap tayo ng maayos ninyong bahay. Kasi meron kayong anak. Hindi ako ang gagastos, hihingi lang din ako sa iba. Marami akong kaibigang may mga ganyang kakayahan. Okay, so hahanap tayo ng mas maayos na kalagayan. Ngayon ito, panlilimos. Hanggang kailan mo gagawin yung panlilimos? Alam mo ba na mayroong batas, di ba, ng anti-mendicancy law? Ma'am, kasi naman po, yun naman po, ang katiwiran naman po na nagbibigay po sa akin, mas maganda yung naglilimos ka kaysa yung nanakaw ka. Gumagawa ka ng kabutihan sa tao. Ano ba po, pag may nalaglag na pera, sinusoli ko po sa kanila yung pera. Ayon sa batas, bawal na at pwede kang hulihin, nanay. Na yung nanlilimos, yung talagang humihingi ng pera sa kalye, yan po dinadampot na po yan ng pulis. Kasi po, may provision na daw, hindi ko lang alam kung ginagawa ito ng mga LGU, pero mayroon ng pakete ng serbisyo na ibinibigay ng kusa at libre ng local government sa mga tulad po ninyo. Hindi po ba kayo nag-apply ng 4Ps? Ma'am, kasi po, dati po, nag-apply akong 4Ps. Ang katiwiran sa akin kasi malalaki na po yung mga anak ko. Yun na nga kasi kuminsan pwede lang yung pagka pinapaaral pa ang mga anak. Siya ang eligible for 4Ps. Yes. Because she has a child. Yes. And Ayan, the solo may parent. 4Ps ka pa. Yeah, may 4Ps. Oo. Pwede.
Ang isa pang magpapatunay ng pagiging mapanakit daw ni Rona, yan ang kailangan nating gamutin ngayong hapon, haharap sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! O eto na ngayon. Medyo masikip sa dibdib natin itong mga pangyayaring ganito. May matandang sinasaktan, yung bata na sinaktan din nung kanyang kabataan, na ganyan ulit ang nagiging cycle. May batang 2 buwang gulang na inuulan inaaraw, masakit, walang matirhan, etc. Pero eto, kailangan nating ayusin ang problema. Eto nga, talagang bastos at walang modo raw kasi itong si Rona. So ngayon, alamin natin kung totoo mula sa kakampi ni Nanay Beth. Nanay Luz, humarap ka na! Yan, Nanay Luz. Si Nanay Luz, ito na ang totoong senior citizen. Nay, ilang taon ka na, Nanay Luz? 65 po. 65, okay. So ikaw ay kakapitbahay? Hindi po, manugang ko po to. Ikaw ang nanay ng yung anak kanyang ko. naging asawa. Yung po. Naawa po ako sa kanya, wala po ako maitulong. Ayun ang problema. Nakikita po ninyo lahat ng nangyayari. Opo. Bakit po? Magkalapit lang po ang bahay nyo? Opo. Naawa po ako sa kanya. Ano po, yung nakiusap ako sa kapitbahay namin, patulungin siya sa labas. Wala po akong bahay din nakikitira lang din po ako. Gusto ko silang tulungan, wala akong magawa. Wala na po ako asawa, ako lang po nag-aanap po sa sarili ko. Ano naman po ang hanap buhay ninyo? Naglalabada po ako. 65 na, naglalabada pa? Opo, simulat sa pagkatao ko, naglabada na po ako. Ito pong nangyayari po sa pagitan ni manugang po ninyo, no? At saka dito po kina Rona at Carlos. Pinapatotohanan po niyo, nananakit po talaga si Rona. Ano po ang kwento ninyo dyan? Ito po, yung biyena niya, hindi po siya naawa sa biyena niya, sinasaktan niya. Minsan po nilalabanan niya. Wala pong utang na loob yan. Tapos yung anak niya, pinababayaan niya. Naawa naman ako, kinukuha ko, paliliguan ko. Ngayon paligo, hindi nga po niya inaaskaso Tamad po yan. Tamad yan. Yan. Balikan natin ang panlilimos ni nanay, no? Ulit nanay, ha? Ang panlilimos, hindi yan forever. Maaring palusot-lusot, pero bawal din po yan sa batas. Mas magandang makahanap tayo ng mas maayos na maaaring pagkakitaan o tulong mula sa lokal na pamahalaan. Ikaw rin, pwedeng tulungan. Pero tulungan mo muna ang sarili mo. Oo, bata mo pa. Di ba kahit kumikita na kayo, baka ganun pa rin. Tama. Oo. Si nanay, merong Nanay Luz na nagpapatotoo. Alamin naman natin, ano ang panig nito namang kakampi ni Rona? Siyempre, yung kinakasama niya, si Carlos. Humarap ka na, Carlos. Sinungaling, sama na naman 22. Ano naman ang tingin mo? Tama ba ang ginagawa ni Rona sa nanay mo? Masyado rin po kasi umano yan Kahit ilang beses na namin pagsabihan yun, ganun pa rin ng ganun palagi Alin nga? Yung ugali niyan. Ugali ko? Ano baka ugali nyo. Pakisamahan na kayo, palamunin na kayo sa palad. Ano? Ginagawa nyo sa akin. Papalaman niya kayo, nagsusumbat naman kayo. Hindi kita sinusumbatan. Sinasabi. Totoo naman Totoo naman Oy, teka. Muna, ito talaga ay kaso na bugso ng damdamin. Bugso ng damdamin at hindi mapigilang galit. At ito namang si Donita nananahimik. Di ate ko rin kasi talagang sobrang gusto ko magsalita, ang dami ko gustong sabihin, pero wala akong sasabihin kundi aalis talaga ako dito. For the first time. Dito ka sa tabi ko. Dito ka sa tabi ko. Hindi ko kayang maatim o makita ang mga tao na alam ko naman na dapat igalang natin at bigyan natin respeto.
Pero sa mga ginagawa nila, parang feeling ko hindi nila alam ang salitang respeto. So, hindi ko kaya yan. Mabuti pa dito ka na sa tabi ko. So, sino pang gustong sumunod? Sino pang gustong sumunod? Lilipat din kayo? Lipat kayo. So, Lilipat din kayo? Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Ano ang nangyari? Bakit naubos lahat ng kakampi nitong pula at ngayon ay nasa puti? Magbabalik ka, face to face! Harapan! Face to face! Okay! Ito'y nangyari, well, sa kauna-unahang pagkakataon dito po sa ating unang linggo, dito po sa face-to-face harapan na naglipatan po lahat, walang natira dito po sa banda ng pula, nagpunta lahat dito sa puti at sinusuportahan si Nanay Beth. Medyo kakaiba. Ano ang reaksyon mo, Rona? Na parang lahat sila, iniisip nila, mali yung pangangatwiran ninyong mag-asawa. Laban dito sa inyong nanay. Kasi sabihin na natin, nakakabwisit ang nanay natin. Lahat naman ng anak nabubwisit sa magulang, aminin. Yes, tama. Diba? Lahat tayo. Lalo na pagbata kayo, mga edad ninyo. Naku, nakakabwisit yung sinesermonan ka, inuutusan ka. Pero, hindi pangkaraniwan yung nananakit. At saka, sinasagot at minumura ang nanay. Ayun. So, kaya siguro lahat. O ngayon, teka muna ha. Ano na ang reaksyon ninyo? Bago ka sumagot, may naiwan na cellphone at may naiwan na bag doon sa kaliwa. Yan na lang. Yan ang kakampi nila. Yun na lamang yung naninindigan, yung pouch sa cellphone. Yung pouch na yan, Ate Kuring, itong pouch na to, yan na lang yung magsisilbi nilang kakampi kasi ito yung magbibigay sa kanila ng pamasahe para pauwi. Ganun ba? Sige, narinig mo na ako magsalita, hindi ba? Okay, narinig mo na rin yung yung ilan sa ating tagapayo na magsasalita pa mamaya. At lahat nandito na ano ang iyong reaksyon dyan? Sa palagay mo, may katwiran din yung sabihin ng lahat na bawal ang manakit ng nakatatanda. Kahit ano pang galit mo, may nakikita kang katwiran doon. Ano po? Ha? Wala po. Wala kang nakikitang katwiran. Ayun. Kung masyado talaga kayong galit sa nanay nyo, ba't di na lang kayo humiwalay? Kinakain pa rin ninyo yung pagkain na binibili niya sa panlilimos. Ready na ba kayo humiwalay sa nanay nyo? Hindi pa. Hindi pa. Okay, so, sumagot siya ha, sumagot si Carlos ha, hindi pa sila handang humiwalay sa nanay. Okay, pero ang nakakatawa dito, hindi rin sila handang magbago. Yon ang tatanong natin ngayon sa ating trio tagapayo. Okay. Dito, Doktora, nagugulumihanan ka ba? Siguro kitang-kita nyo kung anong klaseng personalidad meron ng ating tagapula. At the same time, maaari nating sabihin na nagiging anti-social na yung personality ng dalawa dahil kasi wala silang remorse. Hindi sila nagsisisi na meron silang ginawang mali. Pangalawa, sa kanila, baliwala yung mga pinagsasabi nyo na kahit bigyan nyo sila ng tamang gabay at lahat, parang sa kanila, dumadaan lang eh. Dumadaan lang sa tenga, sa butas ng tatas, lusot lang ganito. So siguro, una-una, Iha, Ronalyn, eto tutulungan ka namin. Nandito lahat yung mga estudyante ko. Pwede ka namin tulungan for counseling para sa ganun makita natin bakit may anger management issues ka. Sana maintindihan mo, yung tulong na to, hindi yung dahil para nagagalit kami sa'yo, kundi gusto ka naming tulungan para maging maayos yung buhay mo. Just the same, ikaw din, Carlos. Sana maintindihan mo, Carlos. Yung magulang mo, ginagawa ang lahat. Tama yung sinabi ng lola mo na ang hirap pag wala ka ng magulang, magsisisi ka rin.
Kung kinakailangan na ikaw din sumama kay Ronalyn, walang problema sa amin. Tutulungan namin kayo para sa ganon. Maging maayos din kayo bilang mag-asawa, future na mag-asawa, at the same time bilang magiging mabuting anak. Kaya pa yan. So sana intindihin nyo maigi yung ibinibigay naming tulong sa inyo. Ay, naku, thank you, Doktora! Naku, biro mo. O ngayon, counseling naman para sa inyong dalawa. I'm a believer of that. Naniniwala ako, pwede pa silang maging mas mabuting mga tao. So, alamin naman po natin, ano ang masasabi ni Dr. Love? Gusto kong malaman ninyo na walang ginawang masama ang Diyos. Kayong dalawa ay mabuting tao, no? Hindi lang nagabayan. Okay. Hindi ko rin alam kung ang sasabihin ko will matter to you. Kasi huhugutin ko ang sasabihin ko sa ika-5 utos ng Diyos na matatagpuan sa Exodo. Igalang mo ang iyong ina at ang iyong ama. Ito lamang ang isa sa 10 utos na may pangako ang Diyos na pag ginawa mo, hahaba ang buhay mo ng may biyaya. Obviously, may kulang ng guidance, moral values, walang foundation. Ngayon lang ako nakakita ng manugang na nanampal sa biyanan, binuhusan ng kape, mapalad ka anak, hindi ako naging biyanan mo. Si Carlos, may pagkukulang din ang magulang mo sa'yo. Sa edad mong yan, ilang taon ka na, Carlos? 22 po. 22. Dapat alam mo na ang tama at mali. Etong tandaan nyo, ha? Ang ginagawa nyo sa matatanda o sa ibang tao, gagawin sa inyo. Ang ginawa mo sa magulang mo, tandaan mo, itaga mo sa bato, gagawin sa iyo ng mga anak mo. May pagkakataon pa, may problema kayong dalawa. At yung ino-offer ni doktora sa inyo, malaking tulong yon. Bakit hindi mo panindigan ng pagiging ama? Hindi mo pa napapakasalan yung babae, di ba? Bakit hindi mo patunayan sa sarili mo na responsable ka at huwag mong iasa sa namamalimos na nanay mo ang dedidehin ng anak mo? It's about time, panahon na para patunayan mong responsable ka. Ayan, tama. Sa usapang legal naman, may nabanggit ka na kanina, Attorney Lorna. Ito naman idadagdag ko, no, para malagay natin sa konteksto ang situation ni Rona, no. Alam mo si Ron, maraming Rona dito sa Pilipinas. Ang tawag diyan unwanted pregnancies. Sa statistics, number 2 po tayo ng incidence ng unwanted yung nabubuntis ng below 20 years old. Huwag tayong maging judgmental. Tama tayo na mali yung ginagawa nila. Pero sabi nga ni Ate Kuring, cycle of poverty yan. That is the effect of poverty. Sa panawagan sa ating mga barangay, maraming Rona sa atin, maraming Aling Beth, saka Nanay Luz, no? Kayo, meron kayong either PWD benefits, no? Dahil sa puso nyo, senior citizen. Meron ikaw, single parent, may allowance siya ng 1,000. Madali lang yan. Punta ka lang, Ron, punta ka lang sa barangay mo, hingi ka ng certification sa barangay at dumiretso ka na sa DSW. Kung meron kang problema, tumawag ka sa akin dito sa face-to-face. Ayan, para mabigyan ka, maabisuhan kayo kung ano ang maaaring ibigay sa inyong tulong ng barangay nyo. Marami yan. So habang tayo'y kalmadong nag-iisip, pagkatapos ng lahat ng mga nasabi na ngayon dito, sa medyo napakasakit na sitwasyong ito, Nanay Beth, ang iiwan ko sa yung tanong bago tayo mag-commercial break, kung ikaw ang magdedesisyon, gusto mo pa bang silang makasama o hihiwalay ka na? Ayan, magbabalik ang Face-to-Face Harapan! O ito, alam mo, nakausap ko kanina itong ilan sa mga lumipat lahat dito, ano. So sila naman,
willing naman sila na lumipat ulit dito. Walang ibig sabihin yun, pakialam natin, di ba? Pero parang simbolo yun ng, alam mo na, kung ano yung tama at mali. Di ba? Okay. So sila, willing silang bumalik. Kung willing din kayong magbago. Ayan. Di ba? Tapos, kami lahat tutulong. Biro mo si Doktora Camille, si Attorney Lorna, si Dr. Love, pati si Donita. O, pati yung pagdodoktor nito sa nanay nyo, pagbibigay ko ng pustiso. Pero, yan ay kung matatapos na ang away na ganyan sa bahay nyo. Yung murahan, sagutan, ayan. Willing ba kayong subukang magbago? Oo. naman po. Ay, lakasan natin ng konti. Nakikiliti ang aking mga pandinig. Okay naman. Opo. Aba, opo. Carlo, ikaw? Opo. Okay. Kasi pagka nangyari ulit, babawiin ko lahat ng binigay namin sa inyo. Yan, tama rin yan. Kuring, tama, Ate Kuring. Okay, tama ba? Ate Kuring! Oh. Ate Kuring! Ate Kuring! Ano ba? Ate Kuring! Eto na, lahat ng lilipat dito ulit, bumalik kayo doon. Bumalik. Kasi magbabago na daw sila. Sigurado ka na, sigurado Rona, bago, ha? ha? Hindi, sabi mo na, sigurado na ako. Nax. Sigurado na po magbabago na. Okay, lipat dito! Okay! Ayan, babalik Yan ha, na, tatandaan ko babalik yan. na. Ayun. Ikaw din ha? Naku. Ayun. Ito na. Last na lang ha. Kasi ayoko namang mapipikon naman si Rona, di ba? Dahil sinabi na nga niya na willing na siyang magbago. Isang himala na ang nangyari dito ngayon sa set natin sa face-to-face. Okay naman humingi ka ng sorry dahil sa pananakit lang. Kahit sa pananakit lang na ginawa mo. Dito kay nanay. Sige na, kaysa nagsasabunutan kayo, magandang magyakapan. Sige na. Tumayo siya, nanay. Tumayo naman siya. Pwede naman. Dito mo naman. Nagmamahala naman pala sila. Sumama ka na kaya, Utoy. Ay, baka makahawa ka. Okay lang? Ayan. Lola. Lola, patawarin mo na siya. Ayan. Siyempre, malalim ang sugat ni Lola. Kaya ayan, pero maraming salamat kayong dalawang kabataan. Mahal kayo ng mga matatanda. Tandaan nyo parati yan. Kahit na mabunganga, kahit na makulit, ganyan talaga ang mga nakakatanda. Pati nanay at tatay ko ganyan, pero hindi ko binubuhusan ng kape. Di ba? So, pigilan ng sarili, tutulungan namin kayo, basta may pagbabago, okay? Okay, okay. Anong masasabi mo, Donita? Naiiyak-iyak ka na dyan. Gusto mo ng tissue? Di, gusto ko kasi nangyayari, Ate Corinne, di ba? Nung pagkatapos ng mga ganun, sana, Rona, nare-realize mo na yung pagkakamali yung dalawang mag-asawa, no? So, ang kailangan lang gawin talaga dyan is baguhin yung mga bagay na dapat baguhin para mas maging harmonious yung family, di ba? At nakita mo na matanda na si nanay, alagaan nyo na siya dapat. Hindi na siya yung mag-aalaga dapat sa inyo, ha? Ikaw naman, Doc Dex. Sa akin kasi, Ate Coring, alam nyo, sabi nga, ang pamilya, ang basic unit of the community. So, kinakailangan linangin din natin yung pamilya natin doon sa ating tahanan. Ano pa man yung tahanan na sinasabi ninyo, barong-barong man yan, o lamesa lang yan, basta't nasa isa kayong tahanan, pinakamaganda, magmahalan kayo. Kasi, again, the family is the basic unit of the community. Kapag lumala ng lumala yan po, pwedeng maapektuhan ang iba pang komunidad na nakarating ninyo. So, kayo mismo, dun muna sa inyong sarili, maging ayos kayo, magiging maayos din, eventually, ang iba pa rin yung komunidad. Ayan na. So, alam po ninyo, itong nakita ko talaga, masakit. Lahat tayo nangingilid ng luha ngayon. Sa pamilyang ito, nakikita ko yung pinakamasakit na epekto ng sobrang kahirapan. Dito ko nakikita talaga, it's really an example of extreme poverty. No? Ito po yung uri ng kahirapan na hindi din pala naaabot ng gabay at tulong ng pamahalaan na pwede naman pala. Hindi po sa pagsisisi kanino man, ngunit dapat sa ganitong pagkakataon, lahat ay nagtutulungan na. So, alam po ninyo, itong nakita ko talaga, masakit. Lahat tayo nangingilid ng luha ngayon. Sa pamilyang ito, nakikita ko yung pinakamasakit na epekto ng sobrang kahirapan.
dito ko nakikita talaga, it's really an example of extreme poverty. No? Ito po yung uri ng kahirapan na hindi din pala naaabot ng gabay at tulong ng pamahalaan, na pwede naman pala. Hindi po sa pagsisisi kanino man, ngunit dapat sa ganitong pagkakataon, lahat ay nagtutulungan na. Ngunit, sa totoo lang, may pag-asa. Para sa kapakanan ng batang isinilang sa pamilyang ito, tutulong kami dito sa Face to Face. Ayan! Ayan. So, ako po ang inyong lingkod, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Nasulutan ng boys. Alam niyo kung saan? Saan? Sa inuman. Kaya ka pinagpalit, hindi ka kasi marunong, hindi ka marunong. Hindi ko naman po akalain na may jowa siya. Ganda palang panlaban na ikaw, panglandi lang sa'yo. Gusto ko rin makilala yan, ha? Sa mga artista ba, sino bang medyo hawig niya? Si Derek. Wow! Oh my God. Derek Chowe.